Maraming salamat. Una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa inyong kagitingan at tapang na humarap sa ating mga kababayan upang isiwalat ang mga pangyayari at mga experience ninyo. Pwede po kahit sino ang sumagot sa inyo pag sa aming mga katanungan. So kahit po sino, pwede po kayong sumagot. Unang tanong na ibibigay ko po sa inyo, kamusta naman po ang inyong pagpunta sa NBI kanina? So, ano ho ba ang inyong nararamdaman na kayo ay somehow ay inaakusa ng direktor ng NBI na tila nangangailangan lang ng pera, kaya kayo nagsasalita? Pangalawa ay kayo ay sandali lang namang nagserbisyo daw kay Zaldico, pero kung papakinggan natin ang lahat ng pinagsasabi nyo, ang tagal nyo kay Zaldico. Ano ho ba ang pakiramdam ninyo kanina pagkatapos nung hindi natin matawag na interview ito o baka interrogation? Ano ang inyong pakiramdam? Kahit sino po pwedeng sumagot. Kanina sir, nung pumunta kami sa NBI, maganda naman po yung trato nila sa amin. At lahat naman po na kanilang tinanong sa amin, amin naman pong nasagot ng maayos. Yes sir, magandang gabi po. Kami po ay nagpapasalamat sa sangay ng National Bureau of Investigation sa pakipag-asikaso sa amin nung dumating kami doon. Very hospitable po sila. Tapos maganda yung approach sa amin. At naiintindihan nila yung side namin at naiintindihan namin yung kung ano yung purpose para sa amin. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po. Ano ho ba inyong naramdaman kanina na kayo ay hinarap sa NBI? Meron po? Okay. Wala na siguro. Kayon, si Sir. Smooth sailing naman po, sir, sa kabuuan. Smooth sailing naman. Ayan. Okay. Master. Eto po, pangalawang katanungan natin. Kanina, dito muna tayo sa NBI, ano? Ano ang unang ginawa at ipinaliwanag sa inyo ng investigador pagdating nyo sa NBI para lang sa kalaman ng ating mga kababayan na ngayon sikat na kayo sinusubaybayan na kayo sa mga balita. So para malaman nila kung ano yung nangyari sa NBI. Kahit sino po pwede sumagot. Sige po. Hello. Bali, ang unang tinanong kasi nila sa amin, sir, is about sa aming serbisyo. Kung talagang kami po ay tunay na Marines at saka tunay na Army. So, naliwanagan naman po sila nung ibinigay namin sa kanila yung mga length of service namin, kung kailan kami pumasok, anong serial number namin. So, doon naman po din talaga na kung ano po yung mode of discharge ng mga bawat isa sa amin, kung ano po yung mga lahat ng mga nangyari sa aming serbisyo. Yun po yung unang tinanong po nila sa amin, mga sir. Kung ano yung pangunahing tanong, ano ba yung tinanong sa inyo at ano yung ibinato sa inyo ng mga investigador? Wala pa naman yan sa korte, so maaari nyo pang sabihin yan. Saka tinanong po nila, sir, kung ano po yung mga participation po ng bawat isa po sa amin. Regarding po sa mga itong tinatawag natin na mga basura na yun ang mga tungkol sa mga mali-malitang pera po. Yun po yung mga tinanong po nila sa amin, sir. At kung meron po kami mga ebidensya na aming ipapakita, yun po yung mga tinanong. Gaano kayo tumagal kanina sa NBI? Matagal ba yung question and answer nyo doon? Almost kanina, sir, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yes, sir. Salamat Nagbigay pa rin kayo ng panahon sa amin para matanong. Coach. Una, bago ko kayo tanungin, in behalf sa mga Filipinos, no, hirong-hiro po ang dating sa inyo. At alam ko, napakahirap ng ginagawa nyo, lalo-lalo na may mga asawa at may mga anak. Kaya, sir, saludo sa inyong lahat dahil mahirap po itong ginagawa ninyo. Itong sinisiwalat ninyo ay mabibigat na tao. No? Pero ito ang aking tanong, may mga dokumento o ebidensya ba kayong ipinakita o ipinasa sa NBI kanina? And bigyan ko na rin ng follow-up question kasi merong sinasabi itong si Director Matibag na meron daw 8 sa inyo na hindi naman nagtrabaho kay Zaldico or under doon sa ibang handler. Meron po ba dito, sino dito yung 8 o meron po ba o wala? Linawin nga natin. Sige po. Sir, wala, yung sinasabi po ni NBI Director na yung 8 po na hindi po nagtrabaho kay Boss Zaldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Zaldico. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yun? Di lang namin alam po, sir, kung saan po nanggagaling yung mga... Paano ba kayo napasok bilang security ni Zaldico? Meron bang particular na tao na kumontak sa inyo o si Zaldico mismo tumawag sa inyo o ni-refer lang kayo ng bawat isa? O may kaibigan kayo o may isang tao kayong parang handler? Sige po.
Unang-una po sir, nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin, PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin, pag-apply. So sa totoo lang po sir, ako po yung unang-unang Marines kay Boss Saldi. Bago dumami itong mga Marines. So 9 years po ako kay Boss Saldi ko sa kumpanya. So sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matocabe, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes sir. So, wala pang 1 week sir. Nakaproduce po ako ng 7 Marines. So yung ganun po yung nangyari. Tapos tuloy-tuloy na po yung pag-hire namin. At saka, bawat isa sa amin sir, magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training, sa Marines. So, yun pong hinahire namin po sila para, siyempre, ayaw kasi ni boss na hindi kilala ni boss. So, automatic, na-hire po sila. Dumadaan po naman sa proseso. Okay. Yun lang po, sir. May ano ba kayo, sir? Meron kayong idea bakit Marines ang kinukuha Sir. kadalasan? Ang kuan kasi, sir, ang story po kasi niyan, yung si, sir, mga tulpo. Marines po kasi yung mga security niya. So, nag-usap po sila. Sabi po, Boss Aldi, ano ba yung mga security mo? Ganito. Sabi niya, kuha ka ng Marines. Hindi ka iiwan yan hanggang kamatayan. Pero biniro niya, huwag mo lang gutumin. Yan. So ito, boss, wala nang question, no? Kasi may mga nagtatanong may mga nagtataka, hindi, sinisiraan lang yan si Martin Romualdez, hindi naman niya nagtrabaho kay Saldico. So, ngayon, i-close na natin yung diskusyon na yon na hindi kayo nagtrabaho kay Saldico. Dahil lahat mo kayo dito ay nagtrabaho pala kay Saldico. Okay? May katibayan po kami, sir, na may mga company ID po kami. Ayun. Maganda May yan. mga picture ba kayo, sir, with Saldico? Meron po, sir, meron. Talaga. Tapos, regarding sa NBI pa rin, kasi kanina, pagkatapos, pag-alis nyo ata doon sa NBI, na-interview itong bagong director ng NBI, tinawag nga niyang deadlock itong pagkikita ninyo. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ata ng diskusyon sa magkabilang panig. Kaya, hindi natuloy yung pag-uusap. At isa pa, sa inireklamo niya ay hindi raw kayo pumayag noong one-on-one nakakausapin. Ano po ang masasabi niyo doon? Sir, ganito ka sir. Nung pumunta kami sir sa himpilan ng National Bureau of Investigation, is nag-iisa lang po yung aming abogado. So, may karapatan po kaming magkaroon ng abogado bawat isa. So, hindi naman kayang isustain ng isang abogado lang po yung bawat isa sir sa amin. Kaya hindi kami pumayag talaga sir na hiwa-hiwalay sir. Yun, maliwanag. Anong masasabi niyo dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin nangangailangan lang daw kayo, kaya kayo nag-iingay at nagsasalita. Ano masasabi niyo? Di ba kayo nasasaktan dun? Sir, sa amin sir bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas, kahit ganito lang po yung estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa serbisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming kaunting naipon. Although na natanggal kami, pero yung naipon namin yun sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So yung mga nag-aakusa sir sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po sir, hindi po magandang akusasyon sa amin sir yan na ginagawa nila sir sa amin. Yung iba po, may gustong idagdag doon? Yes, sir. Nagtataka nga po ako bakit nasabi niya yun eh. Kasi dito sa amin may mga retired po, pensionado po kami. So buwan-buwan po meron po kaming natatanggap na dahil nagserbisyo kami. Optional retirement po kami. 4 yata kami dito. Tapos meron naman po kaming konting negosyo na nasusustain naman namin yung pangangailangan ng mga pamilya namin. Kaya dapat, hindi niya po dapat sabihin yun kasi nandito po kami ngayon para sa bayan ito eh. Masyado ng talamak yung ginagawa nilang pag nanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to eh. Yan lang po. Meron pa po gustong magdagdag doon sa akusasyon sa inyo? Ayan, si Sir. Sir, magandang gabi po, sir. Sige. Meron pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na, kasama ka pala, senador eh. Siya nabigyan. Yun lang po, sir.
Okay, sir. Sir, may dagdag ko na rin. Yung sinasabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po ay nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi. Tapos po, may separation pay din kaming natanggap. Kaya sapat po yun para sa amin. At hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa kuwan na ito. Lumabas kami talaga, bukal sa aming kalooban, sa mga kasama ko. At nakausap din namin si attorney, Balikod. At yun po, lahat ng mga katotohanan tungkol sa korupsyon dahil naawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po, yung PhilHealth po natin, sir, nakuha pa rin ng kawawa po yung mga may sakit na dapat ay para sa kanila yung PhilHealth na pakialaman pa po. Kaya doon po nagkuhan kami, usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon, sir. Yun lang po. Salamat. Yes, sir. Isa pa sir, dagdag. Lumabas po ako, para sa akin, lumabas po ako kasi pag hindi ko nilabas yung katotohanan, konsensya ko po habang buhay. Yung katotohanan na nalalaman ko. Yun lang po. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, yung iba pa, may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo. Diba? So, paliwanag nyo na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po. Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case nung civilian ako, wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Tapos po, nakapag-clearance ako sa Marines, nakapag-enlist ako. Noong 16 November 2000, clear naman po ako. Hanggang nag-report na po ako sa Mindanao. Doon po sa Zamboanga, din Tawi-Tawi, Hulo, ganun po. Then bumalik ako ng Manila dahil sa na-reassign ako ng 11 Batalyon. Doon po nalaman ko na meron po akong kaso na nilabas ng Philippine Navy laban sa akin na nasangkot ako sa kaso. Yun po frustrated murder. Yun po. Then ang ginawa sa akin, na-discharge po ako. Tapos inayos ko po yung kaso ko sa regional doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then naipanalo naman yung kaso. Nagkaroon po ng resolution yung case. Tapos pinarnisan ko po yung NBI para makapagkuha po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo. Dahil sabi ko nga, motto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So yung kwan na yun, yung paninindigan ko na yun, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun sir, naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yun. Pero tinanggap ko pa rin po kasi sumobra na po ako dun sa taon na dapat makabalik na ako ng 5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir. Dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa korte Prostrated po. murder. Opo. So malinaw yon na hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na Tapos po. hindi kayo pinabalik. Opo sir. Ganun po yung nangyari. So yun ang dahilan dahil daw hindi dun sa
murder kung hindi dahil matagal daw kayong nawala? Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad po. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding dishonorable discharge? Yes sir, magandang gabi po. Sa case ko naman po sir, nag-awol po ako dahil po sa pamilya ko po, problema sa tatay ko noon nagkasakit. So during that time, nasa line ako ng pamamanhikan ko doon sa malayong lugar ng aking misis. So na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend, ma'am, sir? Kasi si tatay ko, dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, nangyari, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako, kahit inawal ako, nag-report pa rin ako. Doon na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir. Lala na, sir. 18-point-something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak at magiging apo namin po? Kaya po, nag-desisyon po kami na lumabas, hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yan totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ng totoo kung ano nalalaman namin dito sa korupsyon, hindi lang sa flood control, sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Meron pa po? Na gustong paliwanag? Sa akin, sir, nangyari kasi sa akin, sir. Noong panahong doon sa area ko, sir, tapos nabalitaan ko lang yung asawa ko may sakit sa puso. Tapos nun, sir, kasi ang sabi kasi ng asawa ko, sir, unang uwi ko doon, 1 year kasi kayo kung hindi nakauwi, sir. Doon ako sa solo na assign. Tapos sabi ng asawa ko, sir, nung unang uwi ko, wag nang bumalik. Sabi ko, kailangan ko bumalik. Ngayon, sir, nag-away-away kami dalawa kasi ayaw niya talaga ako pabalikin. Tapos nun, sir, nangyari, ngayon, sir, pagbalik ko sa area, sir, ngayon, sir, nabalitaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko may sakit. Na-confine sa hospital yung asawa ko. Yung anak ko may ng leukemia. Tapos, nung panahon na yun, sir, operation pa yun, sir, sa Danag, sir, sa Patikol. After nun, sir, mabuti, sir, may signal naman yung maliit na cellphone, sir, nakapagtawag ako. Tapos, nabalitaan ko lang na gano'n nangyari sa pamilya ko. Yun, sir, sabi ko, umiyak ako dun sa barracks ko, sir, dun sa, nag-ano kami dun, sir, harboring. Umiyak ako dun, sir, tapos sabi ng officer ko, sir, umuwi ka muna. Tapos nun, sir, ang ginawa nila, pinababa ko ng Sulu, ng bus-bus, tapos pinapunta ako ng Zamboanga, in-advisean ako na kung may pagkapirahan ka pa, withdrawin mo lahat, ipadala mo sa pamilya mo. Tapos doon, sir, nung panahon kasi noon, sir, nakapag-isip-isip na ako, sir, eh. Kasi mahirap pag bumalik ka, wala ka ng pamilya, anak mo. Mahirap nun, sir, sa panig ko, sir. Mahirap yun, sir. Kaya nagdesisyon na ako na hindi nang bumalik, sir. Yun naman yung rason ko, sir. Salamat, So, sir. sa madaling salita, mas sinunod nyo muna yung commander-in-chief nyo bago yung tunay na commander-in-chief, di ba? Hindi, kasi importanteng maunawaan ng mga Pilipino na nagkaroon kayo ng dishonorable discharge, hindi dahil kayo ay hindi loyal o meron kayong ginawang kabastusan o kawalangyaan. Kung hindi, ito yung mga family emergency. Kaya kayo nagkaroon ng dishonorable dahil hindi lang nakapasok o nakabalik sa tamang oras. Tama po ba? Meron po ba dito na discharge dahil sinapak nyo yung boss nyo, sinaksak ninyo yung ayaw nyo sundin na boss? Wala naman, di ba? So, sige, coach. Ito, narinig ko yung sinabi ni Sir eh. Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin. Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Handa ba kayong harapin yung mga akusasyon? Sige. Kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview dun sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Sige, Dagdagan ko na rin yung tanong na yun para isagot nyo na ng isahan. Hindi ba kayo natatakot na ang inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Sige, Mike po.
Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At bis po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisirahan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, dineliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Tsaka yung sir, yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo, yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap eh. Imposible eh. Master. Pero meron na. Meron akong balita. Sino yan? Bulong-bulungan. Binayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron dyan, sir. magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman sir usapan ng malita ito sa pag-offer sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Sige po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Ang ibig sabihin nun, parang imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng ganun? Sir, sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi, sir, mga, kumbaga sa sir, mga isip, muna-amon, sir, eh. Wag sa yun ang paningin ko sir sa kanila sir. Kasi kung balik rin natin sila sir yung nandito sa kalagayan namin sir. Kaya nga nandito kami sir para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan sir ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami sir para aming ilahad talaga sir yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira sir sa amin normal lang naman sir na tanggap naman namin sir yung mga paninira nila sa amin sir. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
sarili.